Magandang hapon, narito ang 3-day weather forecast. Para naman sa mararamdaman nating mga pag-ulan sa susunod pa na 3 araw, kakaiba po ito dun sa tinatawag na heavy rainfall warning. Ito naman yung weather advisory. Ito po nakikita natin within a 24-hour period, posibleng umabot pa rin sa hanggang 200 millimeters ang dami ng mga babagsak na ulan. Dito po sa may Zambales, sa may Bataan, ganyan sa Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at dito sa may Oriental Mindoro, especially overnight, posible po yung umabot sa hanggang 200 millimeters. So para ma-visualize po natin kung dito sa Metro Manila kahapon, umabot po ng 240 millimeters yung 24-hour na mga pag-ulan. So more or less, halos ganun po yung posible bumagsak na ulan dito sa mga nabanggit natin na probinsya. Habang pagsapit naman, sa ibang lugar pa dito sa Luzon, meron namang nasa 50 to 100 millimeters ang dami ng ulan sa susunod na 24 oras. Kabilang pa rin dyan ang Antique, gayon din ang Laguna, Rizal and Metro Manila, possible po ang paminsan-minsang malakas na ulan. Gayon din sa may Bulacan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, paakyat ng Pangasinan, Benguet, La Union, hanggang dito sa may Ilocos Sur and Abra, may mga delikadong ulan pa rin po na aabot ng hanggang 100 millimeters. Other areas, may mga kalat-kalat na ulan din and thunderstorms. Generally, mga light to moderate rains po ito. Over the rest of Luzon, yung mga hindi natin nabagit na lugar dito sa Luzon, and din sa natitirang bahagi ng Western Visayas at Negros Island Region. Habang natitirang bahagi ng Visayas plus buong Mindanao, asahan pa rin po ang fair weather conditions at yung mainit at tuyong panahon for most of the day at maliit lamang ang chance ng mga isolated thunderstorms. Yung heat indices sa maraming mga syudad, posible pa rin umabot sa delikadong antas na 42 degrees or higit pa. Pagsapit po ng hapon hanggang Thursday afternoon, ito yung time kung saan lumalapit ang bagyo sa may Okinawa, Japan, na dito rin sa may Northern Taiwan. So habang nandun po ang bagyo, meron pa rin tayong habagat na siya magdadala pa rin ng mga delikadong ulan dito sa may parting La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, pababa po ng Bataan at Occidental Mindoro kung saan nasa 100 to 200 millimeters ang posibleng 24 hours na rainfall. Mataas pa rin po ang banta ng mga pagbaha sa mga low-lying areas or maging yung mga hindi na gaano binabaha. No, posible po kayong makaranas ng mga flooding dito rin sa mga malapit po sa mga ilog, posible yung pag-apaw po nito at sa mga kabundukan naman po nakatira sa mga mountainous areas, posible ang pagbuho ng lupa. Habang meron naman tayong 50 to 100 millimeters sa dami ng ulan hanggang Thursday ng hapon sa may Ilocos Sur, Abra, dito pa rin po sa may Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, pababa po ng Metro Manila, gayon din sa Rizal, Cavite, Batangas, hanggang dito sa may Oriental Mindoro. Delikado pa rin po ang mga pag-ulan, pabugso-bugso pa rin sa susunod pa or after the next 24 hours. Whereas the rest of Northern Luzon, gayon din ang mga lalawigan ng Aurora, Quezon and Laguna, meron pa rin paminsan-minsan na mga light to moderate rains. Yan po ay dahil din sa southwest monsoon. And yung mga hindi natin nabanggit na lugar, dito sa may Bicol, sa may southern parts ng Mimaropa, Visayas and Mindanao, fair or bahagyang maulap at madalas maaraw ang panahon pagsapit po ng Thursday. At pagsapit naman ng Thursday afternoon hanggang Friday afternoon, meron pa rin mga delikadong ulan pero kung mapapansin po nila, mas kakaunti na yung mga lugar at mas kakaunti na rin yung mga posibleng maramdaman na mga pag-ulan. So meron tayong 50 to 100 millimeters sa dami ng ulan. The moment na nandun na sa may parting Taiwan or Northern Taiwan itong potential na low pressure area na lamang na si Bagyong Neneng, ay meron pa rin tayong mga delikadong ulan sa Ilocos Norte or basically the entire Ilocos region, ganyan din ang Abra, Benguet, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Paminsan-minsan pa rin po may malalakas na mga pag-ulan. Habang sa araw ng Friday, that's August 21, possible pa rin po yung scattered rains and thunderstorms over Metro Manila, natitirang bahagi ng Cordillera Administrative Region, ganyan sa mga probinsya ng Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, pababa po ng Cavite, at Batangas. So make sure na kung lalabas po ng bahay sa araw po ng Friday, magbaon pa rin po ng payong or kapote, just to be sure.